Good morning guys, Shill here. So ayun yung unit natin na Suzuki Espresso. Nandito tayo sa likod ng bahay dahil medyo malakas yung tugtog ng mga workers sa tapat ng bahay. Hopefully hindi nyo naririnig. Anyway, today ay magpapalit tayo ng matting. Actually hindi pa today pero i-unbox natin. Ito yung matting. So yung material na ginamit dito is thermoplastic. Hindi siya yung mga diamond deep dish dahil napupunit daw yon katagalan. So ang hinanap ko talaga na material is yung thermoplastic. Buksan lang natin. So habang binubuksan, yung gamit natin na matting is yung stock pa rin. I mean yung free pa din na from Casa. Okay naman yun. Actually more than 1 year na unit natin and yun pa rin yung nakalagay. Problem lang doon is kailangan yung laban paminsan-minsan dahil nag-absorb siya ng dumi and amoy. Actually, mas concern ko yung amoy. So, mapapansin nyo, nakarolyo din ito. Dahil sabi ng seller, mas makakatipid daw sa shipping fee kapag nakaroll kasi medyo bulky siya. And ang dapat gawin pagka-receive ng item is ibilad daw sa araw. At least 1 hour direct sunlight para daw umayos ulit yung form ng plastic. Since thermoplastic siya, once na nainitan is babalik siya sa pagkahulma niya. So kung interested kayo sa same na matting, lalagay ko na lang sa description box kung saan ko siya nabili. Nabili ko siya ng around 1.5 to 1.7, mga ganon. Tanggalin lang natin to. Okay. Kaya makikita nyo medyo nakakurba siya. So, ito yung itsura niya. Yun yung pinaka nakakurba ngayon. Hopefully, umayos yung pagkaunat niya. Ang problem lang, medyo hindi maganda yung panahon recently. Panay yung ulan, kaya hindi natin alam kung matatapat natin to kagad sa araw. Anyway, hayaan muna natin huminga. Tapos, yung material niya, yan, thermoplastic siya. Kaso, for me, medyo manipis siya. Yung dati kasi naming sasakyan na may matting din na plastic. Makapal siya, mga ganito kakapal. Hindi siya katulad nung mga ganon. Pero, mas okay ito kasi hindi mag-absorb ng dumi and amoy. Wala din siyang amoy plastic. Anyway, yun na muna. Hayaan ko muna tong magganito. Sabi 1 hour lang pero since walang direct sunlight and medyo busy din this weekend, baka Sunday na natin ito balikan. Pakita ko lang sa inyo ngayon yung current na matting ko. So, ito yung current na matting ko. Hopefully, natatabunan nung boses ko yung tugtog dahil nasa harap tayo ngayon. So, ito yung free from Casa. Yan, makikita nyo madumi dahil panay ulan recently. So, yan yung kailangan alagaan sa ganitong matting. And kapag nilabang ko to, syempre hindi to natutuyo kagad. Kaya hindi nababalik kagad. Then, under nung free na matting, naka-coil matting ako. Ayan. Kinat ko lang yan galing sa dati naming sasakyan. So, kung mapapansin nyo, wala nang abang doon para sa pangbukas ng gas tank tsaka nung likod. Makikita nyo may cover siya. Actually, aware na ako doon kasi nabasa ko na siya sa reviews. Ang ginagawa ng iba is kinakat dito para nakalitaw yung bukasan. Pero ako hayaan ko na siyang ganyan. Iangat-angat ko na lang to kapag kailangan buksan. And kung gusto nyo makita yung finish niya, ayan. Yung dito sa top, gusto ko yung finish niya kasi medyo magaspang siya. Pero yung ilalim, ayan, ganyan lang yung finish niya. Nothing special. Ang pinaka-concern ko dito is yung nipis niya. Pero sa review ng mga bumili, wala pa naman nakitang napunit na ganito. Ayan o. Sobrang nipis. Anyway, hayaan na lang muna natin maarawan tapos balikan na lang natin. Mukhang umaayon yung panahon sa atin. Biglang umaraw, nabate.
Ayan, kahit pa paano naarawan. After 3 hours, ganyan na yung itsura niya. Kahit pa paano, okay na yung pagkaunat. Good morning again. So, today is Tuesday. 4 days na since nag-unbox tayo and ito na yung itsura niya. Umunat na naman siya. Tapos, ito yung dalawa, driver's side and passenger side. So, kakabit na natin siya today dahil umuulan na rin. Hindi na rin natin siya mabibilad sa araw. Ayun na yung matting natin na luma. Yung coil tapos yung free sa kasa tapos nakapag-vacuum na rin tayo. Madumi lang yung unit natin dahil panay ang ulan. Ayan, malinis na yan. May plastic pa yan. Sa likod. Ayan, meron pa yung papel. So, kakabit na natin to. Tapos, ang plan ko, pero baka hindi ko na mapakita sa video kasi ang plan ko ngayon, ikakabit natin to pero lalaban natin yung free na matting from kasa. Tapos, ilalagay ko yun sa ilalim. Tapos, ito yung sa ibabaw para hindi direct dun sa carpet mismo. Kasi manipis lang tong carpet eh. Para kahit pa paano, may isa pang layer between carpet tsaka nung matting mismo. So yan, kabit muna natin. So ayan, nakabit na natin siya. Tapos hindi ko na pinakita yung pag-install. Pero ito yung itsura sa likod. So nakapasok siya hanggang doon. Ayan. Pasok siya hanggang ilalim ng upuan sa harap. Tapos, yung dito, ayan, nakapasok din siya dito. So, walang lulusutan ng dumi galing dito. Dito talaga yung baksak. Ang possible lang lusutan ng dumi is itong gitna. Ayan. Pero masikip naman yan. Ito lang medyo hindi pa lumalapat. Mag-a-adjust naman siguro yan. Same dito sa kabilang side. Ayan. Meron lang siyang kurba dito para sa screw ng seatbelt. Mas maganda sana kung mas lapat to. Tapos, ito yung itsura sa ilalim. So, nilagay ko siya sa ilalim ng railings. Ayan. Pati dito. Nasa ilalim siya ng railings. Parang yun yung naging lock niya. Punta tayo sa harap. And ito naman yung sa passenger side. So, hanggang doon siya. Tapos, yung sa sides, nakaangat siya dito. Tapos, yung dito sa gilid, hanggang dito lang siya. Tapos, hanggang dito lang din. Maganda sana kung yung dito sa gilid is nakapatong siya hanggang dito. Para covered na rin tong area na to. Tapos, itong dulo is nakasagad sana hanggang doon sa ilalim. Kasi ito yung carpet na to eh. Wala siyang cover. Para overall covered yung buong carpet. Pero so far okay naman yung fit niya. Ayan, punta tayo sa driver side. Nakapasok din pala to sa railings. Ayan, yan yung parang naging lock niya. Para hindi siya mag-move. Pati doon. Dito naman sa driver side, same lang sa passenger side. Hanggang ito, mas mataas lang siya. Hanggang dito siya, ayan. Hanggang dun siya. Tapos same lang sa gilid na ganito kataas. Pati yung dito. Tapos nakapasok lang din sa railings. Tapos ayun, hanggang dito lang din. Ang concern ko ngayon is ito. Sabi ko nung una, hindi ko na siya ikakat. Pero trinay ko kasi kanina. Upuan natin. For example, magpapagas ako. Tatanggalin ko pa to. Nakapasok to sa railings. And medyo hassle. Tapos ako, iangat. Ngayon, may option naman ako na hindi na siya ibalik na maayos para mas madali. Ayan, ganyan. Kaso, naka-deform naman tapos lulusutan. Ayan, mas lulusutan ng dumi. So, mas okay talaga na nakapasok to. Ganyan, yan. Para mas malinis.
Kaso yun nga lang, hassle nga lang talaga. Kaya ngayon, try natin butasan. Problema, wala akong cutter na matalas. Try natin kutsilyo. Bago natin siya butasan, ayan, maganda yung feel niya sa paa. Hindi rin siya nag-move. Ayan. So may pattern naman siya, kaya kahit papaano madali lang siya i-cut. Tsaka manipis lang naman siya. So madali lang lumusot yung kutsilyo. Ito yung finish ng cut. Medyo may mga hindi lang pantay pero pwede na. So nakabit ko na siya ulit and ayan na yung cut sa abang. Kaso trinay ko siya kanina. Lusot naman yung daliri. Ayan, lusot naman siya dun sa abang. Yung fuel tank, kaya naman siya hilain. Ayan, bukas na siya dun sa likod. Kaso medyo masakit sa kamay kasi nga masikip. Yung sa trunk naman mas malala. Naangat ko siya pero hindi ko siya masagad kasi tumatama dito. So ending hindi rin siya bumubukas. Ayan, angat siyang ganyan pero ayan, kita niyo tumatama. Sumasabit. Kaya naman siya kung ipepersa pero ayun, medyo masakit sa kamay. So baka mas lakihan ko yung cut kaysa dun sa abang niya talaga. Kasi hindi ko na rin pala option na tanggalin to. Kasi kapag nakasara, pag trinay ko siya tanggalin na nakasara yung pinto, ayan o, medyo mahirap siya, hassle talaga. Ayan, ang tigas. So wait, balik ko lang. Ayan, medyo hassle din siya ibalik. So ang option lang natin is medyo lakihan pa tong butas kaysa dun sa abang niya. So dagdagan muna natin tapos testingin natin. So nakat ko na ulit siya. Ayan, mas malaki na siya and kita na ng buo yung bukasan. So natry ko na rin siya. Ayan. Open na. Pause. Yan. Hindi ko sure kung narinig nyo pero mas madali na siya sungkitin kaysa nung sa kanina. Medyo lumagpas nga lang tayo dun sa abang na cut niya. Pero okay lang kaysa ma-hassle. So, ayan na yung final look niya. Ito yung itsura na sa driver's side. Passenger side. Hanggang dun siya sa taas. Tapos yung sa likod. Medyo madilim lang, ayan. Sa likod pala, nakamating na rin ako. Thermoplastic din yung material. Matagal na to. Siguro bago pa lang yung unit, binilhan ko na to. And ganun lang din naman siya kanipis or mas manipis. Ayan, mas manipis siya. Pero so far so good naman to. Lalagay ko na lang din yung link nito sa description box. So bago natin i-end yung video, final verdict muna tayo. For me, goodbye siya. Especially sa mga tulad ko na gustong material ay thermoplastic instead nung mga diamond tip dish. Totally fit din. Maganda yung pagka-fit niya sa Suzuki Espresso. Yun nga lang, tulad nung nabanggit ko kanina, mas gusto ko sana kung sagad to dito, yung nakapatong. And sagad siya hanggang doon sa dulo. Para covered yung buong carpet. Tapos yung dito, medyo kailangan nyo lang lakihan yung butas. Siguro depende na rin sa laki ng daliri nyo. Kung mas maliit yung daliri nyo sa akin, baka mas maliit lang yung kailangan nyo idagdag. Tapos yun, medyo manipis siya. Pero I think okay naman kahit manipis. Wala rin siyang amoy plastic, so hindi siya mabaho or masakit sa ilong. So yun lang, para sa akin goodbye siya. I recommend itong deep dish na to kung naghahanap kayo ng deep dish para sa Suzuki Espresso nyo. So yun lang. Peace.